Maria. Maria. Maria, anak, buti naman nagising ka na. Ginulat mo ng husto ang iyong tatay. Tatay, Yung Li Jing yon na tumanggi sa'yo, iyon ay dahil walang swerte ang lalaking iyon. Kahit prinsipe pa siya, ano naman ang magagawa niya? Sa estado ng ating pamilya, Ito ba ay... hindi ba tayo makakahanap ng isang mabuting lalaki? Ako na isang martial saint, paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Yung magkapatid na Lin talagang napakasama. Naiinggit sila dahil gusto mo ang prinsipe, kaya't itinapon ka nila sa balon. Muntik ka ng malunod, huwag kang mag-alala, hindi palalampasin ng iyong tatay ang dalawang gagong iyon. Pero ikaw, hindi mo rin dapat sinang-ayunan na sumali sa paligsahan ng martial arts ngayong taon. tama po Binibini. Nakipagpustahan ka pa sa kanila. Kapag natalo ka, lahat ng martial arts gym sa ilalim ng iyong pangalan ay kailangang isuko. Ito ay pinaghirapan ng husto ng Ginoo para sa iyo. Maria, anak, makinig ka, huwag na tayong sumali sa paligsahan ngayong taon. Mas mabuti pang tawanan na lang tayo ulit nila. Ano naman ang mangyayari? Matanda na ang iyong tatay, hindi na gaanong mahalaga ang pride. Mukhang dahil namatay ang orihinal na katawan Sa kamay ng mga iyon, kaya't ako'y napunta ng hindi sinasadya. sa kanyang katawan. Hay! Kung ganon, Ang paligsahang ito. wala namang masama kung titingnan. Tagapangasiwa Joe, bakit hindi ka pa pumunta at kunin ang kasunduan ng pustahan na pinirmahan ng Binibini? Sige. Sandali, Isang paligsahan lang naman ito, sasali na lang ako. Hoy, Maria, ito. Hoy Maria, ito. kailangan kong magsanay ng mabuti. Ang batang ito. Maria. 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 Maria, kailangan mong mag-ingat. Wala kang talento sa martial arts mula pagkabata. Huwag kang magyabang. Ang mga sasali sa paligsahan ngayon, napakarami, tiyak na mapanganib. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para masiguro ang kaligtasan ni Maria. Ang katawang ito, kung may gustong gawin, napakahirap. Mukhang para makasanayan ito, kailangan munang magpapayat. Narito na ang prinsipe. Pagbati sa iyong kamahalan ang prinsipe. Ang iyong kamahalan. Ginoong Lin, narinig ko na ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lin at ang binata ay sasali rin sa malaking paligsahan. Ang dalawang iyon mula sa pamilyang Lin ay isa sa 5 mahusay na tao ng Dakilang Kang. Sila ang pinakamahuhusay sa mga kabataan ng Dakilang Kang. Narinig ko na ang mananalo sa paligsahang ito ay makakapunta sa palasyo para makaharap ang emperador. May pagkakataon din na maging pambansang general. Ang magwawagi sa pagkakataong ito ay malamang sa pagitan ng magkapatid na Lin mula doon. Talagang mga batang henyo. Sobra naman ang papuri ninyo ang iyong kamahalan. At hindi lang iyon, naghahanda ang emperador na sa paligsahang ito para sa prinsipe ay pumili ng isang prinsesa. Narinig ko na noong kabataan ng prinsipe siya ay binigyan ng gabay ng martial saint. Ngayon dalubhasa siya sa parehong sining at digmaan. Tanging si Binibining Lin ang karapat-dapat sa kanya. Si Binibining Lin ay ang pamilyang Lin Henyos na isang beses lang lumalabas sa 100 taon. Sa tingin ko, ang posisyon ng pambansang general at ang pagiging prinsesa ay para lang sa kanya. Oo nga, pero may mga taong walang pakundangan. Nagmamadali pa naligawan ng prinsipe. Hindi mo ba sinasabi iyong baboy? Napakawalang hiya niya. Matagal na niyang nililigawan ng prinsipe. Sabi nila, ngayon ay handa pa siyang sumali sa malaking paligsahang ito. Talagang isang walang kwentang tao. Nangahas pa siyang makipagpustahan kay Ginoong Lin. Kapag natalo siya, lahat ng ari-arian ng pamilyang Qin ay ibibigay niya. Ang ganong klasing tao, kahit tingnan lang, nakakadiri na. Ang iyong kamahalan, paano siya magkakagusto sa kanya? Pagkatapos ng paligsahan ngayon, ang ari-arian ng pamilyang Qin, papatirin ko siyang lumuhod at iabot iyon ng nakataas ang kamay. huwag kayong mag-alala, Ginoo. Nakausap ko na si Tagasuri Jiao. Tiyak na hindi magiging huli ang Binibini. Ang iyong kamahalan. Handa na ang lahat. Bakit wala pa si Maria Cruz? Baka may nangyari sa kanya. Malapit nang magsimula ang malaking paligsahan, baka natatakot si Maria Cruz at ayaw nang pumunta. Ano ang pinagsasasabi mo? Tiyak na darating si Maria Cruz. Tama na matandang Qin, bakit hindi mo na lang agad aminin ang pagkatalo niya para hindi masabing inaapi namin ng isang matabang babae? Sino ang nagsabing hindi ako darating?
Nako Maria, ano ba talaga bang pumunta ka? Imposible, paano siya maging si Maria Cruz ang taba-taba niya nun? Hindi ko inaasahan si Maria Cruz na pumayat na pala ay napakaganda na pala talaga. Tama, hindi ko alam kung magsisisi ang kagalang-galang na prinsipe. Kahit pumayat pa siya, ano naman, ang kagalang-galang na prinsipe ay hindi ganoong klaseng tao. Kahit pumayat ka man, hindi mababago ang katotohanang ikaw ay isang walang kwenta. Ito ay paligsahan, isang pagkakamali lang, pwedeng mawala ang buhay. Mas mabuti pang sumuko na kayo at umalis na. Ang ari-arian ng pamilya Cruz ay siguradong mapapasa akin. Binibining Cruz. Ang gusto ko ay isang babaeng tulad ng isang diyosa ng digmaan. Wala talaga akong interes sa'yo. Huwag mo na akong pilitin. Ikaw? Hindi kita gusto. Ikaw? Hoy, hoy. Sige na, sige na. Maria, magsisimula na ang paligsahan. Pumunta tayo doon. Tara na, tara na. Inihahayag ko ang pagsisimula ng paligsahan. Sa unang round, dapat nakapiring at may hawak na espada. Dapat marinig ang tunog at matukoy ang posisyon. Ang makakatama ng pinakamaraming barya ang siyang mananalo. Isang barya lang ang natamaan, hindi kwalipikado. Okay lang, nandyan naman si Maria Cruz para panghuli. Ako na. Lima ang natamaan. Mahusay ang kakayahan. Magaling. Sa ganyang edad, may ganyang kasanayan, hindi madali iyon. Sunod. Ayos. 8 barya ang natamaan. Pambihira ang kakayahan. Ang rapid wind sword technique na iyon, sa murang edad ni Binibining Lin ay may ganoong kasanayan na. Sa napakaikling panahon, Nakakatama ng 8 barya. Hindi lang napakabilis, kundi napakatama pa. Talagang karapat-dapat sa titulong Binibining Lin. Sunod. Maria Cruz. Maria Cruz, wala kang ang espada. Ano ang gagamitin mo? Tama, sumuko ka na lang. Itong walang kwenta, hindi ba gagamit ng patpat para putulin ang mga barya? Huwag kang mag-alala, Binibining Cruz. Inayos na ito ng iyong ama. Inayos ko ang ilang barya para madaling masira. Kailangan mo lang itong ihagis ng mahina at siguradong magkakasira-sira. Sa tingin ko wala siyang alam, nagpapanggap lang siya. Zero ang natamaan, hindi kwalipikado. Bakit kaunti lang ang nahulog na barya? Baka nabalibag lang. Ano nangyari? Akala ko ayos na ang lahat. Ito, Isang basura na hindi marunong gumamit ng espada, nagdadala pa ng sanga bilang laruan. Maria Cruz, anong karapatan mo para makipagkompetensya kay Binibining Lin? Dali, isauli mo na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Cruz. Talagang walang kwenta. Kahit may daya, hindi pa rin tumama. Kahit mandaya, palpak pa rin. Nakakakape ka pa? Sige. Magsilipat na po tayo para sa ikalawang pagsubok. Hindi kaya ito ang ginawa nung walang kwenta? Hindi siguro yan ang basura. Siguro galing sa suntok. Imposible. Siguro swerte lang siya. Ito ang pangalawang laban. Kailangan hanapin ang sentro ng formation. Lumabas sa Bagwa formation. Talunin ang 4 na ito. Ito ang iniwan ng Marshal Saint. Formasyon ng Taicho si Xiang. Mula nang mawala ang Marshal Saint sa digmaan, at mula noon ay hindi na siya nakita.
ang formation na ito. Ay wala nang makakalabas. Taichusi siyang formation. Narinig ko sa mga matatanda, ang formasyon na ito ay masalimuot at mahirap unawain. Oo, ang sentro ay may iba't ibang pagbabago. Baka hindi madaling masira. Pero noong una ko lang, bagay na sinuri ko ng walang ginagawa. Hindi ko inaasahan na umabot pa hanggang ngayon. Ako na. Sandali lang, hindi nahanap ang sentro bagsak. Sandali lang, hindi nahanap ang sentro, mababang kalidad. Ikaw na basura, may mukha ka pang tumawa. Tingnan natin kapag natamaan ka. Umiyak at humingi ng tawad sa lupa. Ang formation na ito ay napakahirap. Baka ang dalawa lang mula sa pamilya Lin ang may pag-asa na masira ito. Ako na. Magaling. Talagang karapat dapat ang anak ko. Talagang karapat dapat ang pangalawang anak ng pamilya Lin. Mukhang may pag-asa ng masira ang formation. Ang ganitong kahinaan, baka hindi tatagal ang 3 segundo. Bah, Maria Cruz, sa tingin ko inggit ka lang. Oo, maghintay ka na lang na matalo. 3, 2. Isa. Tumagal ng isang sandali, hindi nakita ang core ng formation. Mahusay ang potential. Maria Cruz, tama ka pala. Talagang magaling ang anak ko. Hindi na sayang ang matagal niyang pagsasanay. Napaka-komplikado ng Primordial Force Symbols formation, pero nakaya niyang tumagal ng ganito. Napakahusay na yon. Pero tama nga ang sinabi niya. Baka naman Kamahalan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Swerte lang yan, tsamba lang talaga. Ngayon, ako na. mabilis at malakas ang galaw. Mukhang yung 4 na yon hindi kaya kay Elena Lopez. Ngayon, hanapin na lang ang core ng formation at masisira na ito. Yun ang core. Nakita ng ate ko ang core. Isip bata. Itong core na to, peke. Tumagal ng ilang saglit. Hindi nakita ang core ng formation, pambihira ang potensyal. Kahit si Elena Lopez, hindi nito masira ang formation maliban sa Marshall Saint. Wala na bang makakasira nito? Sunod. Maria Cruz, mag-ingat ka ha, kapag may nakitang kakaiba, bumaba ka agad, huwag kang masaktan. Wala po kayong dapat ikabahala, Gino. Inayos ko na po yan kay Examiner Zhao. Lahat ayos na. Pinalitan ng kahoy ang bakal. Hindi talaga masasaktan ng binibini. Hindi ba ito yung basic na martial arts na Dawn Fist? Akala ko, dahil sa kanyang stance, akala ko may tunay na kakayahan siya. Tulad niyang walang kwenta. Nakapag-aral na nito ay sapat na. Hindi ba sinabi ni Manager Chow na inayos na niya ang lahat na papalitan ng bakal ng kahoy? Baka. Nakalimutan niya? Narito ang puso ng formation. Sigil. Sa pinagtaguan ng langit, ang enerhiya ay natural na kumakapit. Ang 5 elemento ay umiikot, nagpapakita ng puno at wala. Sige, halos oras na. Isang walang kwentang tulad niya. Paano nangyari na nabasag niya ang 7 stars formation? Nabasag? Nabasag ang formation, Diyos na antas ng talento. Nako, si Maria Cruz ba? Ay may tunay na kakayahan? Ang pamalo na ito ay nabasag ng ganito, paano ito magiging bakal? Mukhang mali ang aking nakita. Bayaran lang sila
Pero ang galing nilang magpanggap. Magaling, hahaha. Ang dating ng enerhiya kanina, pamilyar na pamilyar. Para bang may bahid ng Marshall Saint. Paano ito nangyari? Mandaya ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mandaraya ang anak ko? Ito ay primordial Four Symbols Formation na iniwan ng Marshall Saint. Isang walang kwentang tulad niya, ginamit lang ang Dawn Fist para basagin ito. Imposible, talagang imposible. Hindi kailangan ng mataas na antas ng martial arts, basta epektibo. Ikaw, Maria Cruz, mandaraya ka pa rin dito. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Sinabi ko na, wala akong ginawa. Ikatlong round. Pagsubok ng lakas ng loob, isang palo ng kamay. Ang taas ng tubig ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Gusto kong subukan. Hindi nakapagpaigkas ng tubig, hindi kwalipikado. Sabi nila, ang malaking kaldero ay may bigat na 800 gin lamang. Dahil may masamang espiritu na nakakulong, ngunit maaaring umabot sa 1,000 gin ang bigat lalo na na magpaigkas ng tubig sa loob nito. Oo. hindi ganon kadali. Ako na. Diyos ko, ang tubig ay umangat ng ilang pulgada. Mahusay. Kayang galawin ng kalderong ito ng napakadali. Talagang may potensyal. Susunod ako na. Ang tubig ay umangat ng ilang talampakan. Espesyal. Susunod na kandidato, Maria Cruz. Tingnan natin kung paano ka magdaraya ngayon. Miss Cruz, ito ay pulbura. Ilagay mo ito sa loob ng kaldero. Makakatulong ito sa iyo. Paano ito nangyari? Hindi na sayang ang pera. Hoy! Ano pang hinihintay ninyo? Anunsyuhan na. Hindi ko pa nakita ang ganito kagandang tanawin. Ito ay maituturing na napakagaling. Maria Cruz, ngayon ay mandaraya ka na at hindi na nagtatago. Anong paraan ba ang ginamit mo? Oo, Ginoo. Tiyak na mandaraya siya. Napakayabang ng taong ito. Pakiusap, imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Pakiusap, imbestigahan ninyo ito ng mabuti, Ginoo. Ginoo, na ito ay nakuha sa kwarto ni Ji Zhao, ang tagapagsuri. Mga 500 piso. May tatak ng pamilya Chin. Ano? Maria Cruz. Mandaraya ka nga. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin siya. Ano ang ginagawa ninyo? Ginoo, ito ay pulbura. Kanina, Malamang ito ang ginamit niya para magpaputok ng tubig. talaga nga. Gumamit pa ng ganitong karumal-dumal na paraan. Nakakadiri talaga. Maria Cruz, ano pa ang maipapaliwanag mo? Akala ko talaga na may kaunting pagkakahawig ka sa dakilang mandirigma. Ngunit hindi ko inakala na ganito ka pa rin katigas ang ulo para manalo kayang gawin ng lahat. Hindi ako mandaraya. Maria Cruz, matigas pa rin ang mukha mo. Ang paligsahang ito ay ipinagawa ng emperador.
Layunin nito ay pumili ng pinakamahusay na mandirigma para sa lupain ng Dakilang Kang. Ngayon, narito ang saksi at ebidensya. Nagmamatigas ka pa? Maria Cruz, mandaraya ka sa ganitong okasyon. Iyon ay krimen laban sa emperador. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Ginoo, hinamak ng taong ito ang batas. Dapat siyang ikulong kaagad at pitayin sa takdang araw. Ginoo, pagkakamali lang ito. Pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ginoo, walang kinalaman si Maria Cruz. Ako ang may kagagawan ng lahat ng ito. Gusto ko lang tiyakin ang kaligtasan ni Maria Cruz. Talagang wala akong intensyon na manloko sa emperador. Chin Xiaoxian, nagmamatigas ka pa rin. Hindi mo ba iginagalang ang emperador at ang Ginoo? Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin siya. Ginoo, nakikiusap ako sa inyo. Walang kinalaman si Maria Cruz. Ako ang gumawa nito. Kung papatayin, ako na lang ang patayin. Ako na lang. Mula nang umakyat ako sa itaas na mundo, ako ang laging nagpoprotekta sa iba. Ito ang unang pagkakataon na may ganito katapat na nagtanggol sa akin. Tama na. Krimen laban sa emperador. Parusahan ang buong angkan. Mga tauhan, dalhin siya. Bitayin sa takdang araw. Tumigil kayo. Hayan, Sinabi ko na, hindi ako nandaya. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng i-verify ng harapan. ang ganda ng mga salita mo. Paano naman mapapatunayan ang ganyang bagay? Binayaran mo si taga Surigao. Paano nating malalaman kung hindi mo rin binayaran ang iba pa rito? Sabi nila sa'yo, ikaw ang pinakamagaling sa mga kabataan ng Dakilang siya. E di ikaw na lang ang makipaglaban sa akin. Makipaglaban sa ate ko, kaya mo ba? Sa tingin ko, hindi ka pa rin sumusuko at ginagamit mo lang itong paraan para mapansin ng kanyang kamahalan ang prinsipe. Maria Cruz, isa kang tanggang walang utang na loob. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay ang tagapagmana ng trono. Kaya mo bang pangarapin? Maria Cruz, hindi mo na kailangang gawin ito. Sinabi ko na ang gusto ko ay isang babaeng tulad ng Marshal Saint. Kaya mo ba? Eh kung hindi, sino pa sa inyo ang kayang makipaglaban sa akin? Ikaw ba? Isang tansong barya, hindi mo pa matamaan. Isang formation, hindi mo masira. Kahit isang haligi ng tubig, hindi mo pa maipataas na walang kwenta. Makikipaglaban ka sa akin? Ikaw, Maria Cruz, huwag kang magmalabis. Sige, dahil sabi ka namang mamatay pagbibigyan kita, ako ang lalaban sa'yo. Mabilis at diretso ang suntok, pero mahina ang internal energy, puro forma lang. Anong klaseng skill ang puro iwas? Binigyan pa sana kita ng pagkakataon, akala ko ba ganyan lang pala ang kaya mo? Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Ate, Ayos ka lang ba? Paano ito nangyari? Hindi ba't ito ang balitang bagong bituin sa mga kabataan? Paano niya hindi kayang talunin ang isang kilalang walang kwentang tao? Mukhang ang inyong pamilyang Lin ay talagang nalalapit na sa wakas. Siya si Maria Cruz. Hindi ba't sinasabi nila na ang babaeng iyon ay mataba at walang kakayahan, isang matabang babae? Hindi ko inaasahan na sa ngayon, ayos naman pala siya. Sabi ko na nga ba't hindi ko matalo ang matabang babaeng iyon? Mayroon palang tumutulong sa kanya sa likod. Hindi ba't ito si Miguel Mendoza na natalo dati kay Binibining Lin? Narinig ko na pagkatapos matalo ni Miguel Mendoza kay Binibining Lin, nagpakadalubhasa siya ng gusto. May nagsabi pang nabaliw siya sa pagsasanay. Miguel Mendoza, ikaw ang natalo ni Binibining Lin. Naglakas loob ka pang manghamon dito? Anong siyam na kalaliman na sumisipsip ng kaluluwa? Isang buwan lang ang nakalipas. Paano siya naging napakalakas? Alam mo ba kung anong lugar ito? Siyempre, alam ko. Anong lugar ito? Ang iyong kamahalan. Narito ako para sumali sa torneo. Gusto kong lahat ng naririto, lahat ng sasali sa torneo, isa-isa ay yapakan ko. Nagsimula na ang torneo, huwag mong sirain ang mga patakaran. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi hamunin ang lahat ng naririto sa isang duelo hanggang kamatayan. Kung matatalo ako mismo.
ang puputulin ko ang aking mga ugat. Pumuputol ng sariling mga ugat. Nababaliw na ba si Miguel Mendoza? Hinahamon pa niya ang lahat ng labanan hanggang kamatayan? Ano ang labanan hanggang kamatayan? Ito ang patakaran sa lupain ng Dakilang Kang. Sa anumang paligsahan, maaaring maghain ng labanan hanggang kamatayan. Ang hinamon ay hindi maaaring tumanggi. Ang sino mang matalo, magaan man ay mapuputulan ng kamay o paa, mabigat naman, ay hindi naman lahat ay maaaring maghain ng labanan hanggang kamatayan. Isa ka lang talo ng kalaban. Saan galing ang lakas ng loob mo para hamunin kaming lahat ng mag-isa? Miguel Mendoza, mukhang ang utak mo ay nasira ng kapatid kong babae. Ano? O baka naman takot kayo. Ikaw? Sige. Payag ako. Laban. Kung laban. Kung gayon, pakiusap sa inyo, mahal na prinsipe, na maging saksi nito. Kung matalo ako, lahat ng kalahok sa paligsahan dito ay dapat pumuputol ng sariling mga ugat. Walang utang na loob. Lalabanan kita. Luis. Elena, huwag kayong mag-alala. Si Luis ay isa sa mga pinakamahuhusay sa mga kabataan ng lupain ng Dakilang Kang. Kahit na si Miguel Mendoza ay may anumang kapangyarihan, hindi naman siguro kakayanin si Luis. Ang pamamaraan ng Ghostface Opening Fan. Tanging ang mga may mababang kalidad na Tianji ang makakapag-master nito. Kailan pa siya naging ganito kalakas? Posible bang totoo ang sabi-sabi na nakapag-master siya ng isang espesyal na pamamaraan? Luis, May kakaiba. Ang pamamaraang ito ay may pumapalibot na maitim na enerhiya. Ang lakas niya ay tumaas ng napakabilis sa maikling panahon. Baka nakapag-aral siya ng masamang sumpa. Siya ay sa napakaikling panahon lamang ay napakabilis ng pag-unlad. Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Lopez ay hindi talaga kalaban. Kanina, nang tulungan niya si Maria Cruz sa pagtira ng palad, ang lakas niya ay hindi dapat maliitin. Huwag basta-basta kumilos. Hahayaan ba natin siyang magpatuloy sa pagiging mayabang? Ayon sa sabi-sabi, ang pinakamahusay sa mga kabataan na tinatawag ding ikalimang tao ng 5 mahusay na tao ng Dakilang Kang ay ganoon lang pala. Kayo, sino pa ang may lakas ng loob na lumaban? Ako ang lalaban sa'yo. Ako ang kalaban mo. Elena, ingat. Malayo ang agwat ng kanilang lakas, talo na si Elena Lopez. Maria, huwag mong sabihin yan. Kung matalo si Elena Lopez, kasama ka sa pananagutan. Ikaw isang walang kwentang tao, nandito ka pa rin nangangaral. Tama, hindi mo ba alam kung sino ka? Kung matalo pa ang anak ng pamilya Lopez, hintayin mong putulin ang iyong mga ugat. Elena Lopez. Yan lang ba ang kaya mo? Ate Elena. Sumabak si Elena Lopez sa laban niya. Parang naghahanap lang siya ng problema. Kahit si Binibining Lopez, hindi siya matalo. Wala na. Ano na ang gagawin natin? Kahit si Elena Lopez hindi siya matalo, yung mga nandito, sino pa ang makakatalo sa kanya? Maria, habang hindi nila tayo napapansin, takbo na tayo. Bilisan mo. Sa araw na ba na ito, dito na lang tayo hanggang sa huli? Ayoko. Ayokong maging isang walang kwenta. Miguel Mendoza, lampas ka na sa hangganan. Ako ang lampas. Ang labanang ito sa buhay at kamatayan ay idinaos sa harap ng Kagiji Prinsipe.
Kayo ba ay maglalakas loob na suwayin ang mga patakaran? Kung ayaw ninyong sumunod sa patakaran, ibig sabihin ay wala kayong paggalang sa KG, Prinsipe. Ang mga taong tulad ninyo na naghihimagsik sa nakatataas. Karapat-dapat bang manatili sa ating lupain ng dakilang kang? KGG, Prinsipe, tama po ba ang sinasabi ko? Isang grupo ng mga basurang walang kalaban-laban. Natalo ka, tanggapin mo. Kay laki ng kapal ng mukha. Ang yabang naman. Maria, huwag kang sumali. Hindi mo siya kayang talunin. Kung sasali ka, parang naghahanap ka lang ng kamatayan. Ano, talagang wala na kayong magagaling dito sa lupain ng dakilang kang. Ganitong mga walang kwenta ang nakikipaglaban sa akin. Hindi siya. Sige, kung wala talagang may lakas ng loob na lumaban, sundin na lang natin ang napagkasunduan dati. Putulin ninyo ang inyong mga ugat. Kung ganon, ikaw na ang magsimula. Huwag. Nakikiusap ako, patawarin mo na siya. Napilitan lang si Maria na sumali sa paligsahan na ito. Sila ang nagpilit sa kanya. Ikaw na po ang mabait. Nakikiusap ako, patawarin mo na siya. Gusto mong patawarin ko siya? Pwede naman. Dahil sa kanyang magandang mukha. Kung maaasikaso niya ako ng maayos at mapasaya niya ako, baka sakali ay pag-iisipan ko na palayain siya. Ano, karapat-dapat ka ba? Ano ang sinabi mo? Mukhang gusto mong mamatay. Huwag. Si Maria Cruz nga ba talaga yan? Ang palad na ito ay antas Diyos na siguro. Imposible yan. Baka naman nandaya talaga siya sa mga naunang pagsubok. Ikaw mag-imbestiga kang mabuti. Yung nasa kawa kanina, may pulbura ba talaga o wala? Ayos ka lang ba? Hindi. Imposible ito. Hindi ako naniniwala. Ayoko sanang makialam sa bagay na ito, pero kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ito ang returning wind palm. Ito'y isang teknik na pangantas langit ang kayang matutuhan. Wala na. Sa isang palad na ito, kahit hindi mamatay si Maria Cruz. Pipinsala siya ng malala. Ito, Walang pulbura sa kawa. Kung ganon, hindi siya nandaya. Si Maria Cruz pala ay may ganitong kakayahan. Ang galing talaga ni Maria Cruz. Sa isang suntok lang niya, mukhang umabot na sa antas ng Diyos. Kaya, yung suntok kanina, kung hindi siya nagpatawad, malamang matagal na akong... Paano ito nangyari? Malinaw na ako ay... Ang masamang sumpa na ginamit mo, kahit na makakapagpataas ito ng lakas sa loob ng maikling panahon, mabilis lang itong babalik sa iyo. Ikaw lang ang may kasalanan. Masamang sumpa. Hindi ba yan yung matagal nang nawawalang masamang sining? Hindi ko inakala na para lang manalo mag-aaral siya ng ganitong sining. Ang iyong kamahalan, malubha ang bagay na ito. Dapat siyang parusahan ng mabigat.
Mga tauhan, hilahin niyo siya palayo at pahirapan ng husto. Maria Cruz, hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Ang masamang sumpa ay matagal nang nawawala. Akala mo ba ako lang ang makakagawa nito? Hintayin mo lang. Tapos na ang lahat. Tapos na. Abangan mo. Tapos na ang lahat. Tapos na. Ha ha ha. Ano ba yan? Linawin mo. Gusto mong sabihin ko sa iyo, panaginip lang yan. Hahaha. Ang sumpang ito ay nawala na noong 100 taon ang nakalilipas. Ay inalis ko na. Bakit ngayon bigla itong sumulpot? Tiyak na may balak na masama. Maria Cruz, wala ka bang nasaktan? Wala naman. Tapos na ang lahat. Tara na. Dalhin kita pabalik para magpagaling. Sandali lang. Ano yon? Ano pa? O baka naman, pinaghihinalaan nyo pa rin ba akong mandaya? Hindi namin yun ibig sabihin. Nalinaw na ang usaping ito. Walang pulbura sa kaldero, hindi nanloko si Maria Cruz. Siya ang karapat-dapat na una. Nalutas na ang usaping ito. Walang pulbura sa kawa at hindi din nandaya si Maria Cruz. Siya ang karapat-dapat na numero 1. Oo nga. Kung hindi dahil kay Binibining Maria Cruz, baka hindi na natin mailigtas ang ating mga buhay. Mukhang mali tayo sa kanya noon. Tay, umalis na tayo. Sandali, Binibining Maria Cruz. Ito ang imbitasyon para pumasok sa palasyo. Ayon sa patakaran, ang mananalo sa paligsahang ito ay maaaring pumasok sa palasyo para harapin ang emperador at sumali sa huling round ng pagpili. Kung makakalampas siya sa lahat ng mga mahuhusay, siya ay itatalaga ng aking ama bilang general na tagapagtanggol ng bansa. Huwag kang mag-alala, Binibining Maria Cruz. Sa iyong kakayahan ngayon, Tiyak na makakalampas ka. Sa kasalukuyan kong katayuan mahirap imbestigahan. Ang usapin ng sumpa, kung magagamit ko ang kapangyarihan ng emperador, Baka mas mabilis kong malaman ang katotohanan. Maria, pag-isipan mong mabuti. Ang pagpasok sa palasyo ay seryosong bagay. huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. napakaswerte ko na makakilala ng kagaya mong mahusay na tao, Binibining Maria Cruz. Napakaswerte kong makakilala ng isang babaeng kasing galing ni Ginang Chin. Talagang napakapalad ko. Hindi ko inaasahang ang aming lupain ng Dakilang Kang ay magkakaroon ng isang babaeng general. Oo nga. Ginoong Chin, sana'y huwag niyo kaming kalimutan sa hinaharap. Ang inyong kamahalan, alam naman ninyo ang kakayahan ni na Elena at Luis, hindi ba? Maaari bang magbigay kayo ng konsiderasyon? Payagan silang pumasok sa palasyo para lumawak ang kanilang karanasan. Bilang ang may pangatlong ranggo at nangunguna sa pagsusulit, ang magkapatid na Lopez ay may pagkakataon namang makaharap ang emperador. Hindi naman imposible. Ngunit ayon sa mga patakaran, hindi sila maaaring sumali sa paligsahan. Subalit ang bagay na ito, ang magpapasya ay ang bagong nangunguna sa pagsusulit ngayong taon. Hoy! Mag-apologize ka na agad kay Ginang Chin? Napagkasunduan na namin ng prinsipe, ngayon nasira ninyo ang lahat. Ang daang taong pundasyon ng aming angkan. Sa inyo ba mapuputol? Ano pang hinihintay ninyo? Mag-apologize na kayo. Mag-apologize. Ginang Chin, ako'y may makitid na pangunawa noon at nagpadala sa isang bahagi lamang. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginang Chin, pakiusap, patawarin ninyo kami. Kung hindi pa rin kayo nasisiyahan, suntukin ninyo na lang kami para mawala ang inis ninyo. Ginang Maria, patawarin mo na kami. Kung hindi ka pa rin masaya, sa amin mo na lang ilabas ang galit mo. Ngayon, hindi na katulad ng dati. Sa wakas na ipaghiganti ko na rin ang dating katawan. Isama ko sila para kung may mangyari man may tutulong sa akin. Hala, nanghihina ang katawan. Kailangan kong magpagaling agad. Pumunta kayo kung gusto ninyo. Ngayon hindi lang siya gumanda, lumakas pa ang kanyang kaya sa labanan. Hindi ko alam kung gaano nakalaki ang pagtingin sa kanya ng kamahalan ng prinsipe. Tumigil ka.
Hoy Maria, mag-ingat ka palagi. Ang pagpasok ni Ginang Maria sa palasyo, ayos na ang lahat. Ano ito? Ito ay bagay na ipinagkaloob ng ama kong hari. Kapag dala mo ang agimat na ito, parang naroon ang biyaya ng hari. Matatakot sa iyo ang mga nasa palasyo. Tanggapin mo ito, Ginang Maria, bilang tanda ng aking pagmamahal. Sige. Umalis na tayo. Hindi ko inaasahan to na sa pagkakataong ito ay makakalaban pa ako ni Andres Santos. Isang malaking karangalan talaga to para sa amin. Oo nga. Si Andres Santos kasi ang pinakamagaling sa mga kabataan sa lupain ng Dakilang Kang, ang numero 1 sa ranking. Ay nako. Ano ba yung sinasabi ninyong mga junior? Pagsasanay lang naman ito. Pero ang lakas ng loob nitong darating nagpapaantay pa tayo sa kanila. Kuya Andres, hindi mo alam. Bukod sa amin tatlo, may isa pang tao na sasali sa malaking paligsahan na ito. Hoy, anong kakaiba doon? Siguro yung dalawang yon mula sa pamilya Lim. Dahil sila kasama namin tatlo ay tinatawag na 5 mahusay na tao ng Dakilang Kang. Sila ang mga kabataan na nasa top 5 sa ranking. Hindi sila. Hindi sila. Sino na naman? Balita ko mula sa mayamang pamilya ng mga negosyante. Ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Chin, si Maria Cruz. Ang pamilya Chin? Siya? Hindi ba't siya yung mataba at walang kwentang yun ba? Paano pwedeng siya yon? Kuya Andres, hindi mo alam. Balita ko, noong araw ng paligsahan, nandaya siya para makapasok. Binigyan ng tatay ni Maria Cruz yung examiner ng ilang daang piso. May ganong pangyayari pala? Grabe naman, parang wala lang sa kanila ang mga patakaran ng martial arts. Kuya Andres, huwag ka sanang magalit. Sa tingin ko, si Maria Cruz hindi magtatagumpay ng matagal. Ang hurado sa huling laban ay ang estudyante ng Martial Saint, si Ginoong Benito Gomez. Pagdating ng panahon, kapag nasa entablado na si Maria Cruz at bugbugin siya ng husto, wala nang makakapagligtas sa kanya. Si Maria Cruz yon. Huy, siya? Hindi ba't isa siyang matabang patay na babae? Ano naman? Hanggang sa paglalagay ng bagay na bigay ng hari sa iyong baywang? Talagang sobra na ang kapal ng mukha mo. Isang taong nakaangat lang dahil sa daya ay ganito pala kawalang modo. Tingnan natin kung hindi kita mapapahiya. Hindi ba't sila ang magkapatid na Lopez? Bakit sila kasama? Ng isang alila? Hoy. Kayong dalawa, bakit wala kayong galang? Nakita nyo kami, ni walang pagpugay. Akala ko kayong dalawa ay kapantay namin tatlo sa karangalan. May konting kakayahan naman siguro. Hindi ko inakala na kayo'y yuyukod sa ilalim ng isang walang kwentang tulad niya. Hindi, sino ang yumukod? May tunay na kakayahan talaga siya. Luis Lopez, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Ibig mong sabihin hindi nyo kayang talunin kahit isang walang kwentang tulad niya? Ayon sa balita, sila ang pinakamahuhusay sa mga kabataan ng lupain ng Dakilang Kang. Hindi ko inakala na ganito ang itsura nila. Tumigil ka. Talagang halata ang pagiging probinsyana. Walang kaalam-alam sa mga kaugalian. Ang hiyas na ito ay regalo mula sa hari. At sa ngayon, tanging ang panganay na estudyante ng Martial Saint, si Ginoong Benito Gomez. At ang kasalukuyang prinsipe ang karapat-dapat dito. Anong karapatan mo na maging kapantay nila? Ito ay ibinigay sa akin ng prinsipe. Kung may reklamo kayo, sigurado akong siya ang magpapaliwanag para sa akin. Maria Cruz, hanggang ngayon ay may lakas ka pa ng loob? Ngayong araw, hindi kita papapasukin kahit sa pintuan ng palasyo. Maria Cruz, hanggang ngayon ang yabang mo pa rin? Ngayon pa lang hindi ka na makakapasok sa palasyo. Tumigil kayo. Nasa harap tayo ng palasyo, nakakahiya kung mag-away tayo dito. Ay nako. Ganito lang ba ang tapang mo? Takot ka na agad? Tingnan mo ang itsura mo. Nakakahiya ka sa amin. Ikaw, Hoy. Isang malaking biyaya na nakapasok tayo rito sa palasyo. Huwag tayong maghanap ng gulo. Mga binata at dalaga. Inihanda na ng emperador ang inyong mga tuluyan. Mag-uumpisa ang paligsahan pagkatapos ng 3 araw. Magpahinga muna kayo. Salamat. Maria Cruz. Maghintay ka lang. Sa paligsahan, babawi ako sa'yo.
Andres Santos, huwag kang magyabang. Ang unang pwesto ay siguradong akin. Narinig ko, yung walang kwentang si Maria Cruz, nasa magandang kwarto rin? Bakit siya pantay-pantay sa atin? Narinig ko, ang pag-aayos na ito ay personal na inayos ng prinsipe. Nakakainis. Wala ba tayong magagawa kundi panoorin siyang magyabang? Pero nasa loob tayo ng palasyo, paano kung magreklamo siya? Sa emperador, delikado yon. May naisip akong paraan. Anong gusto ninyo? Mukhang masyado akong nag-expect sa inyo. Ganito lang pala ang kaya ninyo. Nasa palasyo tayo, dinala ninyo kami rito at inatake. Hindi ba kayo natatakot sa emperador? Natatakot sa emperador? Ha, kayong mga nagtago kay Maria Cruz ang may kasalanan. Kami ay nagbibigay lang ng leksyon sa mga mandaraya. Ito ay para makatulong sa emperador. Tama! Sige, ganito na lang. Pagdating ni Maria Cruz, siguraduhing mas malakas ang sigaw ninyo. Ba, Panaginip mo yan, aray. Umalis na kayo. masyado kayong nag-iisip. Si Maria Cruz hindi talaga darating para iligtas tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ni Maria Cruz na maaga akong mamatay. Paano siya darating para iligtas tayo? Ang inyong mga plano ay mabibigo. Sige, kung ganon ipapadala kita sa impyerno. Wala ka namang silbi, isang basura lang na walang karapatang sumali. Ang isang basurang tulad mo, kahit mamatay, walang makakapansin. Tumigil ka. Andres Santos, huwag. May isa pa akong paraan para mapilitan si Maria Cruz na pumunta. Bagaman ang katawang ito, sa ngayon, bahagya lamang ang magamit na kalahati ng aking kapangyarihan, ngunit para sa mga taong ito sa mundo, ay sapat na siguro. At saka ang masamang sumpa, Miguel Mendoza, paano ba niya natutunan, ano ba ang kanyang balak? Ikaw. Ginoong Benito Gomez, nag-anyaya ng mga bisita sa hardin espesyal akong pumunta para anyayahan ka na sumama. Mabait ka ba talaga? Ikaw, wag nang magsalita ng walang kwenta, sasama ka ba o hindi? May kakaiba si Juan Reyes, walang masama kung puntahan. At saka mula nang umakyat ako matagal na, hindi ko na nakita si Benito Gomez. Sakto, makikita ko ang aking maliit na estudyante kung ano na ang itsura niya ngayon. Larong bata. Nakita mo si Andres Santos, bakit hindi ka agad lumuhod? Nakita si Andres Santos, bakit hindi ka pa lumuhod? Paano? Sa tingin niyo ba dahil nanalo ako sa paligsahan kaya ginagawa niyo sa akin ang ganitong bata-batang laro? Ikaw? Gumagamit kayo ng personal na parusa sa loob ng palasyo. Sa tingin ko, gusto niyong magpakain ng daga sa bilangguan. Kalokohan. Ang dalawang ito sumuko sa pera at gumawa ng bagay na lumalabag sa mga alituntunin na itinakda ni Benito Gomez para sa mga mandirigma. Kami ay tumutulong lang kay Benito Gomez na turuan sila ng maliit na leksyon. Ganoon lang. Anong kasalanan ang meron kami? Mga sinungaling kayo. Andres Santos, kung hindi dahil sa inyong pagtaksil sa amin, mahuhuli mo ba kami? Kung may lakas ka, palayain mo kami at harapin natin ang isa't isa ng patas. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang makipaglaban sa akin? Ikaw, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ano ang gusto namin? Gusto lang naming pahirin ang iyong kayabangan. Huwag mong isipin na dahil nasa palasyo ito, hindi kami makakagalaw at makakapanggulo ka ng walang takot. Pinapayuhan kita na aminin mo sa harap ng lahat na mandaraya ka. Aminin mong wala kang kwenta. Kung hindi,
Huwag mong sisihin ako sa mismong paligsahan. Sa harap ng emperador, ibubunyag ko ang iyong panloloko. Sa oras na iyon, magkakasala ka na sa emperador. Hindi ko alam kung ang iyong ama ay makakatiis. Ha? Akala ko pa naman, ang mga kabataan sa lupain ng Dakilang Kang ang top 3 sa kanila. Ganito pala silang mga hayop. Hindi lang sila nag-apply ng pribadong parusa. Nangahas pa silang manakot gamit ang pamilya ng iba. Maria Cruz, ang kapal ng mukha mo. Sino ba talaga ang walang galang? Ikaw, Sige. Una kong naisip na hayaan kang mabuhay kung ganito na lang pala. Huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. parang itong babae ay hindi naman pala walang kwenta gaya ng sabi-sabi. Bago matuto ng martial arts, dapat matutong maging tao muna. Kung ang pinakapayak na pagiging makatao ay hindi mo pa magawa, kahit gaano ka pa kagaling sa martial arts, walang kwenta ang lahat yan. Tandaan mo ito, bago matuto ng martial arts, dapat matutong maging tao muna. Kung ang pinakapayak na pagiging makatao ay hindi mo pa magawa, kahit gaano ka pa kagaling sa martial arts, walang kwenta ang lahat yan. Ikaw ang walang kwenta. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Gusto mong mamatay. Tumigil ka. Tumigil ka. Ginoong Gomez. Hindi ko inakala tong bata ngayon, ganito na siya katanda. Anong nangyari? Dahil ito kay Maria Cruz, gumamit siya ng pandaraya kaya lang siya nakakuha ng imbitasyon sa huling malaking paligsahan. Di ito tama, kaya kailangan naming humingi ng paliwanag sa kanya. Magsinungaling ka. Manahimik ka, sandali lang. Sabihin mo, ano talagang nangyari? Kaming magkapatid ay makakapagpatunay. Hindi nandaya si Maria Cruz. Sila yon, walang pakundangan, dinala nila kami rito at sinira nila kami ng ganito. Manahimik ka, tama na. Ang inyong kakayahan sa martial arts sa aming lupain ng Dakilang Kang ay ang pinakamataas na. Pero bakit hindi kayo makapagparaya sa iba? San ba ninyo akalang narito tayo? Naglakas loob kayong gumawa ng ganitong bagay? Kung mauulit pa to, hindi ko kayo palalampasin. Opo. Binibining Cruz. Sige. Maria Cruz, maghintay ka lang. Bukas, magiging masakit to para sa'yo. Pagpupugay sa inyo, mahal na hari. Umupo na kayong lahat. Salamat po, mahal na hari. Ang malaking paligsahan ngayong araw. Ako sinadyang inanyayahan si Benito Gomez bilang ang hurado ng paligsahang ito. Ang mananalo ay itatalaga bilang dakilang general ng bansa. Hindi lang iyon. Ang mga dapat gantimpalaan, ako ay hindi magkukulang sa anuman. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Salamat po, mahal na hari. Hindi ko inaasahan ng hari ay talaga binigyan ng malaking halaga ang paligsahang ito at inanyayahan pa si Benito Gomez. Narinig ko na si Benito Gomez ay matagal nang hindi lumalabas. Si Benito Gomez noon ay estudyante ng Dakilang Mandirigma. Para sa lupain ng Dakilang Kang, nakamit ang malalaking tagumpay sa digmaan. Ang kanyang kakayahan ay hindi dapat maliitin. Subalit ngayon siya ay matanda na. Hindi ko inaasahan. Ang batang ito ngayon ay umabot na sa posisyong ito. Hindi naman siya nagpabaya sa aking mga turo noon. Ang paligsahang ito pagpili sa pamamagitan ng palabunutan ang magdedesisyon sa pagkakasunod-sunod. Isang tao ang maghahamon. At ang isa pa ay magtatanggol. Ang matagumpay na tagapagtanggol ay siyang mananalo. Unang laban. Si Andres Santos ang mananalakay. Si Sofia Garcia ang magtatanggol. Hindi ko inaasahan to. Sa unang laban pa lang, si Andres Santos na agad. Si Andres Santos ay isa sa 5 mahusay na tao ng Dakilang Kang, ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Sa tingin ko, sa paligsahang ito, siyang talagang mananalo. Magaling din naman si Sofia. Napakagaling niya. Baka sakaling makasagupan niya si Andres Santos ng 3 beses.
Mabilis ang suntok, malakas din, magaling naman. Mas magaling nga siya kaysa sa mga walang kwentang yon. Pero, ang titulong pinakamagaling, hindi naman niya kayang taglayin. Hindi ko inakala, sandali lang hindi ko siya nakita, ang galing niya ay napalaki ng ganito. Oo nga, ang sipang yun sa buong lupain ng Dakilang Kang walang makakasagot. Talagang karapat dapat maging numero 1 sa Dakilang Kang. Unang laban, Andres Santos, panalo. Magaling, karapat dapat kang maging haligi ng Dakilang Kang. Ang labang ito napakagaling. Hoy, bigyan ng gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Maria Cruz, hintayin mo lang. Titingnan ko kung paano ka magmamayabang mamaya. Ikalawang laban, si Andres Santos ang nagtatanggol, si Juan Reyes ang umaatake. Narinig ko si Juan, kamakailan ay nagretiro para magsanay. Parang malaki ang naging pag-unlad niya. Si Andres, sa posisyon bilang pinakamalakas sa lupain ng Dakilang Kang, matagal na niyang hawak iyan. Walang makakapagpabagsak sa kanya. Talagang hindi lang basta-basta ang kanyang reputasyon. Masamang sumpa nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang galing talaga ni Andres. Si Juan Reyes ay sunod-sunod na nagmintis ng mga atake. Mukhang sa laban na ito, panalo na si Andres. Mukhang nakalamang si Andres pero nagpapakatatag lang siya sa pagtatanggol. Sa laban na ito, si Juan Reyes ang mananalo. Ikaw, isang walang alam na walang kwenta, anong pinagsasasabi mo dito? Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa paligsahan ay pwede ka nang manghimasok dito. Alam naming magaling ka, pero hindi ka dapat nagkakalat ng maling impormasyon. Nakita mo na? Ito ang malakas na teknik ni Andres. Sa loob ng maraming taon, hindi pa siya natalo. Maria Cruz, maghanda ka na sa kahihiyan. Andres Santos, okay ka lang ba? Paano nangyari yon? Sa suntok na yon, ako ay ginamit ko ang buong lakas ko. Paano ako matatalo? Pangalawang round. Panalo si Juan Reyes. Hindi ko inaasahan, natalo pala si Andres Santos. Si Juan Reyes, napakagaling na pala. Mukhang ang ranking sa lupain ng Dakilang Kang magbabago na. Andres Santos, salamat sa laban. Swertihan lang. Sunod, Maria Cruz. Hindi ko inakala, talagang dumating siya. Ang ring na ito hindi tungkol sa buhay o kamatayan. Hindi siya natatakot mawalan ng buhay dito. Sa tingin ko, huwag na lang. Base sa nakaraang laban, ang kakayahan ni Juan Reyes talagang hindi dapat maliitin. Kahit si Andres Santos ay hindi makalaban, tiyak na hindi mo siya kayang talunin. Oo, baka mas mabuting sumuko na tayo para masama kung mawalan tayo ng buhay. Maria Cruz, lalaban ka ba o hindi? Kung hindi ka lalaban, sumuko ka na agad. Huwag kang magpahiya dito. Ano ba yan? Lalaban ako sa'yo. Ano pa ba ang sasabihin mo? Lalaban ako sa'yo. Huwag kang magmalaki. Nako, sabihin mo sa kanyang huwag magpakitang gilas, huwag magpakitang gilas. Kanina pa ginaganyan niya si Juan Reyes. Sana maawa si Juan Reyes at patawarin siya. Visit. Nakaligtas na naman siya. Juan Reyes, isipin mong mabuti.
Kung gagamit ka ng masamang mahika ang mga kahihinatnan, kaya mo bang harapin? Paano mo nalaman yan? Ang masamang mahikang ito mula pa noong unang panahon, bagamat makakapagpataas ng kapangyarihan mo sa maikling panahon, mas malala ang kapalit na kahihinatnan. Maaaring hindi mo pa makayanan ang buhay mo. Maria Cruz, anong alam mo, isang walang kwenta? Mamatay ka na. Maria Cruz, huwag kang magsalita ng ganyan. Tumakbo ka na. Kapag tumama ito, mawawala ang buhay mo. Kung ayaw mo magbago, kung ganun ang gusto mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kamay ng pagbasag ng ulap at paghabol sa buwan. Guro. Ito ang sikretong teknik ng guro ko. Mula nang pumanaw ang aking guro, wala nang nakakaalam nito sa mundo. Ang taong ito, sino ba talaga siya? Ang lakas ng loob sa palad na ito ay napakalalim pala. Nakakagulat talaga ang antas nito. Nabasag ang bagay mula sa malayo. Napakalakas pala ng lakas loob ni Maria Cruz. Ito si Maria Cruz ba talaga ito? Baka naman mali talaga ang akala natin sa kanya noon. Paano ito nangyari? Hindi ba't siya ang kilalang walang kwenta? Paano siya naging ganito kalakas? Kung ganoon, nung panahong iyon, nagpatawad talaga siya sa atin. Kung hindi, patay na tayo sa kamay niya noon pa. Natalo ka. Hindi, imposible. Talagang imposible. Hindi ako naniniwala. May daya kang ginawa. Matagal at mahirap kong pinagpraktisan ito. Paano ako matatalo ng isang walang kwentang tulad mo? Hindi pa rin nagbabago. Hindi ko inaasahan na siya pa pala ang nakasalo sa palad na iyon at tinalo pa ang pinakamagaling sa lupain ng dakilang Kang ngayon. Hindi ko akalain na si Maria Cruz pala ang tunay na nanalo. Mabuti. Maria Cruz, tama nga ang hinala ng prinsipe sa iyo. Sa pagkakaroon ng tulad mo sa lupain ng dakilang Kang, isang malaking biyaya ito para sa ating bansa. Mga tauhan, iharap ang atas na inihanda ko. Itinatalaga ko si Maria Cruz bilang punong general na tagapagtanggol ng lupain ng dakilang Kang. Mula ngayon, ipagbigay alam ito sa buong bansa. Sa kapangyarihang ipinagkaloob ng langit, ang emperador ay naguutos. Naniniwala ako na ang pag-unlad ng isang bansa ay nangangailangan ng mga haligi ng lakas. Ngayon, ang anak na babae ng angkan ng Qin ay puno ng talino at tapang at may pambihirang mga nagawa. Kaya't itinatalaga kita bilang punong general na tagapagtanggol ng bansa. Isasabit ang ginintuang tanda ng tigre, mamumuno sa 3 hukbo, magbabantay sa trono at bansa, at magtatanggol sa aming mga mamamayan. Ito ang aking pasya. Benito Gomez, tapos na ang paligsahan. Mag-usap tayo sa hardin sa likuran. Ang galing mo, Maria Cruz. Tama nga ang hinala ko sa iyo. Nagawa mong maging ang tanging babaeng general ng aming lupain ng dakilang Kang. Mula nang pumayat si Maria Cruz, Parang ibang tao na siya. Kaya ba, Tumigil ka? Magsalita ka. Ang masamang salamangka mo, saan mo ba ito natutunan? Sino ang nagturo sa iyo? Ikaw, ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa akin ng swerte ay pwede mo na akong pagutusan. Umalis ka, huwag mo akong gambalain. Ikaw, ano ang balak mo? Magsalita ka. Ako, talagang hindi ko alam. Noong araw na iyon, hiningan ako ng taong iyon ng 1,000 piso tapos binigyan niya ako ng 1 libro ng sikreto. Ako? Talagang hindi ko alam kung sino. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Ayos. Sabi ko na sa'yo, paano ka mananalo sa akin? Nakakuha ka pala ng masamang kapangyarihan, isusuka ko. At pati na rin si Miguel Mendoza noon. Paano nga ba lumitaw ang masamang sumpa na ito? Sino ang kumokontrol sa lahat ng ito? Mga tauhan, dalhin ninyo siya sa bilangguan.
Pinatawag ko kayong lahat dito. May isang bagay akong gustong pag-usapan. Ang lupain ng dayuan, ang pakikipag-ugnayan natin sa lupain ng Dakilang Kang ay ilang buwan na lang. Si Raja Soliman ay likas na mapag-away. Kamakailan lang, si Raja Soliman paulit-ulit na nagsusugo ng mga tauhan para mang-away sa ating hangganan. Sinasadya niyang magsimula ng gulo, nakakainis talaga. Ang lupain ng dayuan. Hindi ba't 100 taon na ang nakalipas nagkasundo tayo sa lupain ng Dakilang Kang na hindi sasalakayin ang lupain ng Dakilang Kang? Ikaw. Paano mo nalaman? Isang taon na ang nakalipas ang dakilang mandirigma mismo ang namuno, winasak silang lahat. Akala ko ngayon hindi na sila maglalakas loob na lumaban. Oo nga, mula nang pumanaw ang Dakilang Mandirigma, buti na lang, at si Benito Gomez ang nagtanggol sa lupain ng Dakilang Kang sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, si Benito Gomez ay matanda na at wala siyang kahit isang estudyanteng susunod sa kanya. Wala na bang ibang ipinadala doon? Maraming general na ang ipinadala natin para magbantay, pero walang nangyari. At ang mas nakapagtataka pa, hindi nagtagal. Bigla na lang silang namamatay. Kaya sa pakikipag-ugnayan natin sa lupain ng dayuan ngayon, tiyak na magkakaroon ng labanan. Inaasahan kong pangungunahan mo ang lahat para harapin ito. Opo. Pero si Raja Soliman hindi ganoon kadaling kalabanin. May nabalitaan akong isang di pangkaraniwang tao sa kanyang tabi. Sabi-sabi, kasing galing niya ang Dakilang Mandirigma. Paano nangyari yon? Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Nandito naman kami. Tiyak na hindi sila mag-aastang matapang. Kung gayon, inaasa ko na ito sa inyo. Sandali lang, Maria Cruz. Sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Sino ka ba talaga? Benito, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano? Ikaw? Sasabihin mo o hindi? Mukhang hindi ko siya maloloko. Benito, ang ugali mo, tulad pa rin ng dati. Benito, yung ugali mo, kailangan mo talagang baguhin yan. Maria Cruz, inamin kong may kakayahan ka, pero hindi mo dapat gawin yan kay Benito. Tama siya. Si Benito ay may malaking ambag sa bansa at siya pa ang estudyante ng Dakilang Mandirigma. Anong karapatan mong kausapin siya ng ganyan? Maria Cruz, si Benito ito, kahit gaano ka pa kagaling, hindi ka dapat bastos sa kanya. Guro, hindi ko talaga inaasahan na isang araw makikita pa kita. Magkakilala kayo? Maria Cruz, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang relasyon ninyo ni Benito? Matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Binibining Maria Cruz. Siya ang nagligtas ng buhay ko noon. Paano nangyari yon? Kailangan mo pa siya? Tama na, matagal na yon. Malapit nang pumasok sa palasyo si Raja Soliman, wala nang gaanong oras. Maghanda na kayong lahat. Mag-ingat ka ng husto, matalino at maparaan si Raja Soliman. Huwag mo siyang maliitin. Pagpupugay sa inyong kamahalan. Raja Soliman. Raja Soliman. Ang kapal ng muka. Walang pahintulot ko. Sino ang nag-utos sa inyong umupo? Raja Soliman, baka nagkakamali kayo. Ito ay sa lupain ng Dakilang Kang. Saan ka naman makikialam para magpahintulot? Ikaw, hindi ko inaasahan. Ito ba ang inyong paraang pagtanggap sa bisita sa lupain ng Dakilang Kang? Narinig ko, ang mga tao sa lupain ng Dakilang Kang ay disiplinado at magalang. Ganun lang pala. Tama. Sa tingin ko, wala talagang tao sa inyong lupain ng Dakilang Kang. Nagpadala pa kayo ng isang babae para makipagharap sa amin. Payo ko sa inyong lupain ng Dakilang Kang, mas mabuting sumunod na kayo sa aming lupain ng dayuan. Ano sa tingin ninyo?
Raja Soliman, nagbibiro lang kayo. Ilang taon nang nagbibigay ng tributo ang lupain ng dayuan sa lupain ng Dakilang Kang. Kung pag-uusapan ng pagsunod, dapat kayo ang sumunod sa aming lupain ng Dakilang Kang. Saan galing ang babaeng ito? Ang laki ng bunganga. Ano naman kung babae? Isang taon na ang nakalipas. Hindi ba kayo rin ay tinalo ng isang babae na nagpatakbo sa inyo ng nagkakandabulol? At nagmakaawa sa pamamagitan ng pagmamano? Para sa inyo, sapat na ang mga babae. Ang yabang naman, ang inyong lupain ng Dakilang Kang dati ilang beses nang nagsugo ng tao. Pero hindi ba't kayo'y pinatakbo namin ng nagkakandabulol at umuwing luhaan? Hindi lang iyon. Ilan sa inyo ang namatay sa aming kamay? Payo ko sa inyo, sumuko na kayo. Kung hindi, magiging katulad kayo nila, na maging isang walang imik na bangkay. Huwag kang magpakapal. Oo, nagpapakapal kami. Anong magagawa mo? Ikaw. Isang taon na ang nakalipas, mayroon kayong buhay na Marshal Saint, talagang kahanga-hanga. Pero ngayon, ang Marshal Saint ay wala na. Pati si Benito Gomez, ang matandang iyon, ay wala ng lakas para lumaban. Sa tingin ko, kayo ngayon ay parang mga sisiw na walang pinagkaiba. Ang pagpuksa sa inyo ay parang langgam na madaling puksain. Hindi ko alam kung ang aking guro sa katawang ito ngayon ay makakapagpakita pa ng buong lakas. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tama na ang kalokohan. Kung kayo ang matalo, gusto ko ang 20 lungsod ng inyong lupain ng Dakilang Kang. At taon-taon kayong magbibigay ng tributo. Gusto ko rin ang mga magagandang babae ng lupain ng Dakilang Kang para magpakasal sa aming lupain ng dayuan. Panaginip mo lang iyan. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kayo ang ayaw tumanggap. Carlos Bautista. Paano siya? Siya pala. Tapos na tayo nito. Hindi ko akalain na ang sinasabi ng emperador na Diyos ay siya pala. Sino siya? Ang kinikilalang pinakamalakas sa buong mundo sa kasalukuyan. Narinig ko na noong araw ang Diyos ng digmaan ay nag-iwan ng kalahating manuskritong hindi natapos. Napakakomplikado at mahirap intindihin ng mga teknikang ito. Lahat ay walang magawa. At siya ang nagkumpleto nito. Siya lang ang makakapantay sa Diyos ng digmaan sa kasalukuyan. Wala tayong panama sa kanya. Liham na sikreto? Isang bagay lang yon na ginawa ko noong nag-aantay ako ng oras walang kwenta. Talaga nga ba kaya may kumukuha noon bilang mahalagang bagay? Mukhang sa inyo ay may matatalino pa rin. Anong masasabi mo, emperador ng lupain ng Dakilang Kang? Kung susuko kayo ngayon at magmamakaawa sa lupa, baka sakali bigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Kung hindi, si Carlos Bautista ay hindi marunong magpigil. Kung may mapatay man, kasalanan na niya yon. Siya lang? Karapat-dapat ba siya? Sino tong sisiw na to? May karapatan ka bang magsalita dito? Huwag kang magpakapal. Ang galing ng taong ito. Ang lakas at bilis ay pandaigdigang klase. Matatalo si Luis Lopez. Luis. Luis, okay ka lang ba? Okay lang, nakakatakot ang lakas ng taong yon. Malamang kahit sabay-sabay tayong lahat, hindi natin siya kayang talunin. Mga basura ng Dakilang Kang. Ang lakas ng loob ninyong makipag-away sa dayuan. Talagang hindi kayo marunong tumingin ng sitwasyon. Magaling, napakagaling. Talagang karapat dapat sa titulo ng pinakamalakas na mandirigma ng dayuan. Ano, emperador ng Dakilang Kang?
Lalaban pa ba kayo? Sa tingin ko, mas mabuting sumuko na lang kayo at ihandog ang inyong mga lungsod. Sa inyo, alin ang mas mahalaga, ang 20 lungsod? O ang buhay ng lahat ng narito? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang teritoryo ng Dakilang Kang ay hindi pwedeng mabawasan kahit 1 pulgada. Huwag kang magasta na kayang-kaya mo. Tumahimik ka, handa ka na. Ito ba ang mga mandirigma ng lupain ng Dakilang Kang? Parang ganun lang pala. Oo nga. Sa tingin ko, sumunod na lang kayo sa aming lupain ng dayuan, sa ilalim ng aming proteksyon, kahit papaano walang mang-aapi sa inyo. Grabe na ang pang-aapi nito. Maria Cruz, kumalma ka. Napakalakas ng taong ito. Kailangan nating 4 na magtulungan. Baka sakaling makalaban natin siya. Kanina pa inaasar mo siya. Baka hindi ka niya palampasin. Tama ka, baka dapat umalis ka na lang. Ingatan mo ang sarili mo para ang lupain ng Dakilang Kang ay magkaroon pa ng pag-asa. Lalaban ako sa'yo. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Malakas at mabagsik ang loob ng taong ito. Talagang hindi siya madaling kalabanin. Mamatay ka na. Ang kaliwang atake ay medyo mabagal, mga kalahating pulgada ang agwat. Nakuha ko na. May pagkaantala sa atake sa kaliwa, mahigit kalahating pulgada. Nakuha ko na. Si Luis Lopez, suntok sa kaliwang ibaba niya. May sugat na mahigit 5 pulgada sa binti. Kahit na may ganitong malakas na suntok, paglipas ng ilang sandali, tiyak na lalabas ang kahinaan niya. Kayo ang nagpilit sa akin. Paghati-hatiin sa kaliwa at ibaba, pagkatapos pataas, atakihin ang ibabang bahagi niya. Imposible yan. Natalo na kayo. Carlos Bautista, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa kumilos? Isipin mo ang asawa at anak mo sa bahay. Ayaw mo na ba ng buhay nila? Bilisan mo. Sila pala. Anong klaseng teknik ito? Bakit hindi ko ito nakita dati? Mag-ingat kayong lahat. Hindi normal ang itim na usok na ito. Masamang sumpa ito. Masamang sumpa nga pala ito. Talaga nga sila. Ang lakas ng taong ito, ngayon ay tumaas ng higit pa sa 3 beses. Mabuti, Carlos Bautista, magaling ang ginawa mo. Ganito na lang, bunutin ang kanilang mga ulo, isa-isa lahat-lahat. Kuya, Hindi kaya ito ang maalamat na kamay ng pagbasag ng ulap at paghabol sa buwan ng Diyos ng Digmaan? Sino ka? Nagawa mong kumpletuhin ang aklat ng teknikong iniwan ko. Ibig sabihin may talino ka nga, pero masama ang iyong hangarin. Kahit na gumamit ka ng masamang sining, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Ang aklat ng iyong teknikong panghihilot. Hindi kaya ikaw ang maalamat na Diyos ng Digmaan? Imposible. Imposible. Carlos Bautista, anong hinihintay mo? Bakit hindi ka kumilos? Sayang, magaling sana. Carlos Bautista. Maria Cruz. Nanalo siya? Nanalo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo.
Walang kwenta ka. Kayo, ang mga nagkalat ng masamang sumpa sa loob ng lupain ng Dakilang Kang. Nais ninyong gamitin ang ganitong mga pamamaraang hindi dapat makita ng liwanag upang kontrolin ang aking lupain ng Dakilang Kang. Anong masamang sumpa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang sumpang ito ay nawasak na 10 taon na ang nakalipas. Sabihin mo, saan ninyo ito nakuha? Nakita ko ito sa aming aklatan sa lupain ng dayuan. Ito ay labag sa daan ng mandirigma at lalong labag sa daan ng langit. Kayong mga walang pakundangan sa buhay. Mukhang sawa na kayong mabuhay. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Ngayon ka lang humihingi ng tawad, huli na. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Pangako ko, ang masamang sumpang ito ay hindi na muling lilitaw sa mundong ito. Ibibigay ko sa inyo ang aming mga lungsod. Maghahandog ako sa inyo. Dodoblehin ko ang aking taunang handog. Ipapadala ko rin ang aking anak na lalaki sa inyong lupain ng Dakilang Kang bilang bihag upang patunayang mapayapa ang ating dalawang bansa. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Maaaring makatakas sa parusang kamatayan, ngunit hindi sa parusang buhay. Mga tauhan. Tumawag ng mga tauhan. Gusto ko na ang taunang tribute ninyo sa lupain ng Dakilang Kang ay tumaas ng 3 beses at kailangang pangako ng buong bansa ninyo na hindi na muling lulusob sa aming lupain. Ito. At sinunog ninyo ang 3 lungsod ng Dakilang Kang, nasugatan ng halos 10,000 mamamayan. Ang ginawa ninyo sa aming mga mamamayan, isa-isa naming babayaran. Sige. Maganda. 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 Nangangahulugan ito ng daang taong kapayapaan para sa Dakilang Kang. Tumawag ng mga tauhan. Dalhin si Raja Suliman at si Carlos Bautista. Hayaan silang magpakumbaba sa harap ng aming mamamayan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos isauli sila sa lupain ng dayuan upang makita ng kanilang mga kababayan kung ano ang kapalit ng paghamon sa Dakilang Kang. Maganda. Maria Cruz, tunay ngang karapat-dapat bilang dakilang general ng bansa. Tumawag ng mga tauhan, ihanda ang atas. Bibigyan ko siya ng gantimpalaan ng ilang mansyon, libu-libong ektaryang lupa. Itatalaga ang matandang ama ng pamilyang Cruz bilang ministro ng 2 ranggo. Maraming salamat po, mahal na hari. May isa lamang akong kahilingan. Matanda na po ang aking ama. Nais ko lamang pong umuwi ng maaga upang samahan siya. Ako ay may isa pang regalong nais ibigay sa kanya. Maganda, kung gayon, pagbibigyan kita. Salamat po, mahal na hari. Ginoong Chin, Huwag kang mag-alala. Balita ko, nakapasok na sa bansa ang binibini. malapit na siyang dumating. Mabuti naman. Ginoong Chin, ang anak mong si Maria Cruz napakagaling. Balita ko, tinalo ni Maria Cruz ang mga tagalupain ng dayuan at napangalagaan niya ang teritoryo ng lupain ng Dakilang Kang. Ginoong Chin, ang anak mong si Maria Cruz ngayon ay tumaas ang ranggo at tumaas ang posisyon. Paborito na siya ng emperador dahil sa ating dalawa at sa mahabang taon ng pagkakakilala. Hindi ba pwede mong pakiusapan si Maria Cruz sa harap ng emperador para sa aking dalawang mga walang kwentang anak na magsalita ng mabuti? Jorge Lopez, nangangarap ka ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo at ng anak mo dinusta ang aking anak na babae noon? Ngayon gusto mong sumipsip sa akin? Huli na! Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na! Nandito ka na, tatay. Maria Cruz? Maria Cruz, nandito ka na talaga. Namimiss na kitang mabuti, anak. Alam mo ba na habang wala ka ang hirap ng buhay ko? Bilis, tara na. Uwi na tayo, uwi na. Ang aking kapangyarihan ngayon ay halos ganap ng nabawi. Mukhang panahon na para umalis.
Maria Cruz. Maria Cruz, bumangon ka na. Ginawan kita ng paborito mong sabaw ng manok. Sabaw ng manok. Tatay. Tatay, ikaw ba yan? Akala ko hindi na ako makakabalik pa. Maria Cruz. Ikaw ba yan? Mabuti.